Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito po ang Daylight Devotion na sumasayang papawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. Kasabi rin tayo napapanood sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Ako po si Pastor Rafi Ignacio Jr. ng JAL Kiko. Magandang umaga po mga ka-Daylight. Kumusta na po tayo? Excited na po ba tayo na tayo po ay magbulay-bulay at mag-aral ng salita ng Panginoon? Sangayon po sa salita ng Josue, Kabanata 1, Talatang 8, huwag mo kakalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo ito matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Amen po? So ngayong umaga, kunin po natin ang ating mga Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Marcos, Kabanata 10:27. Ito po ang salita ng Panginoon. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao. Ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Pangalawang talata, Jeremias, Kabanata 32, Talatang 27. Narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang anumang napakamahirap para sa akin? Ang Diyos ang magpala ng pagkabasa ng kanyang buhay na salita. Ang ating pag-uusapan ay pinamagatan ko pong ang hindi masukat na kaparaanan ng Diyos. Pakiulit nga po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, ang hindi masukat na kaparaanan ng ating Panginoon. Sa Diyos na di kayang sukatin ang kanyang nais at kaparaanan ay nagnanais na matanggap natin ang lahat ng makabubuti para sa atin. Amen po? Yan naman ang hangarin ng Panginoon. Kaya nga po may naisulat sa aklat ng Juan, Kabanata 10, Talatang 10, letter B, ang sabi doon na parito ako upang ako ay magbigay ng buhay na ganap at kaasiya-siya. Ano ang nais ng Panginoon sa buhay natin? Ang kaligtasan ay ating maranasan. Amen po? Sa unang Timoteo, Kabanata 2, 3 at 4, ibig niya lahat ng tao ay maligtas. Pangalawang ninanais ng Panginoon sa atin ay mabuhay tayong nakalulugod sa Kanya. Bigyang lugod ang Diyos sa buhay na ito. Unang Tesalonica, Kabanata 4, Talatang 3, kalooban ng Diyos na kayo ay magpakabanal. Mabuhay ng matuwid sa gitna ng madilim, magulo, puno ng pandemyang pamumuhay sa paligid, ay mabuhay tayong nakalulugod sa Panginoon. Ninanais din ng Panginoon na tayo po ay makalaya mula sa gawa ng kadiliman. Amen po? Sabi ng unang Pedro, Kabanata 2, Talatang 9, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahanga-hanga kaliwanagan. Dating buhay na magulo ay binigyan ng liwanag at pag-asa ng Panginoon. Amen po? Lahat po tayo nakaranas nito. At higit sa lahat, ninanais ng Diyos na lahat ng bagay na kailangan natin ay matanggap natin. Sabi ng awit 84, Talatang 11, hindi siya nagkakait ng mga mabuting bagay, sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Napakabuti po ng Panginoon. Amen po? Ngayong umaga, paano natin susukatin ang dakilang kaparaanan ng Diyos sa gitna po ng pandemya, sa gitna po ng mga pagsubok? 5 bagay lang po ang iwanan ko sa inyo ngayong umaga. Ang una, sa dakilang kaparaanan ng Panginoon na di kayang sukatin, sang-ayon sa kanyang kalooban. Sabihin po natin kalooban ng Panginoon. Sabi ng aklat ng Mateo, Kabanata 6, Talatang 9 at 10, manalangin nga kayo ng ganito, aming Amang nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kung mayroong nagturo ng panalangin, ang panalangin ay nakapaloob yung salitang mangyari at masunod nawa ang kalooban mo. Katulad din ng ating Panginoong Hesus. Sa lugar ng Garden of Gethsemane, 3 beses siyang nanikluhod sa Panginoon. Kita niya na ang paghihirap. At ang sabi niya, ang apela niya, kung maaari ang saro ng paghihirap, ay wag nang mangyari.
Pero ang sabi niya sa dulo ng panalangin niya, gayunpaman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Siguro ito rin ang sukat ng kaparaanan ng Panginoon sa atin. Payagan po ninyo na ang kalooban ng Diyos mangyari at maganap sa ating mga buhay. Sa aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 13, sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Sabi natin mabuting kalooban. God is good po. Ano po? Mabuti po ang Diyos. Sang-ayon sa kanyang kalooban. Kapatid, hindi ko po alam kung nasaan po kayong kalagayan ngayon. Baka pwedeng sabihin niyo po, Panginoon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari sa aking buhay. Ano sabi ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 18? Magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen po. Ano po ang gagawin sa mga sitwasyon na meron tayo? Magpasalamat, sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ating tingnan ang mga pangyari at mga naganap sa buhay natin. Sang-ayon po sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, sang-ayon sa kanyang mga salita. Ang di kayang sukating paraan ng Panginoon ay may kinalaman sa mga pangako ng kanyang mga salita. Sa Lucas, Kabanata 1, talatang 38, sinabi ni Maria, narito ako na alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Ito, sitwasyon. Sitwasyon na gagamitin si Maria bilang magiging instrumento ng pagliligtas ng Panginoon. Isisilang ang tagapagligtas sa pamagitan ni Maria. Pero paano mangyayari? Ang sabi ni Maria, paano po ito mangyayari? Lililiman ka ng kapangyarihan ng Panginoon. At sinabi niya, mangyari po sa akin ang iyong salita. Sino po ang naniniwala ang salita ng Diyos ay punong-puno ng kapangyarihan? Bakit po? Sinabi po ng Jeremias, Kabanata 1, talatang 12, sinabi ng Panginoon, tama ka. Nangahulugang iyan na nagbabantay ako para tiyaking matutupad ang mga sinabi ko. Kung meron mang nangako ng salita, ay nangakong babantayan niya ang sinasabi niya sa ating lahat. Nabasa ko po ang isang komentaryo, ang nakalagay po doon ay meron to pong 8,870 mga pangako ang Panginoon sa lumang tipan at sa bagong tipan. Napakadami, 8,870. At isa sa paulit-ulit na pangako ng Panginoon sa atin din na binanggit ng 365 beses ang salitang, huwag kang matakot, ako ay sasa iyo. Ilang beses? 300. At ano ito pong 5 beses na binanggit ang salitang, huwag kayong matakot, ako ay sasa inyo. Amen po. So, sang-ayon sa salita ng Panginoon. Sinasabi ng Isaiah, Kabanata 15, talatang 11, ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. Opo, ang salita ng Panginoon nakarating sa loob ng ating tahanan, nakarating sa loob ng ating mga puso, naitanim sa ating mga isip. Kaya ang sabi ng mga awit, 119, talatang 11, ang sabi ni Haring David, ang mga salita mo, O Diyos, ay tinatago ko sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Kapatid, gaano kahalaga sa iyo ang salita ng Panginoon? Ang sabi ng mga alagad, Panginoong Diyos, nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay. Kanino po kami pupunta? Sa aklat ng Juan, Kabanata 6, talatang 67 at 68. Ang salita ay nagpapahayag. Ang salita ay nangungusap. Sabi po na aklat ng Hebreo, Kabanata 4, talatang 12, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen po. Ano pong sabi ng mga awit 107, talatang 20, sa kanyang mga salita, sila'y nagsigaling at tinigtas nila sa kanilang kamatayan. O tinan niyo po ang sabi ng salita ng Panginoon, sa kanyang mga salita na ipinihatid sa atin, tumanggap ng kagalingan ang bawat isa sa atin. Amen po. Amen po ba? Mangyari sa atin sang-ayon sa kanyang mga salita. Manalangin tayo sa habag at ng Diyos kagaya po ng panalangin ni Maria.
Ako'y lingkod mo, O Diyos. Mangyari sa akin ang iyong mga salita. Amen po? Amen po ba? Pangatlo, na ninanais ng Panginoon na ang dakilang kaparaanan niya sang-ayon sa yaman ng kanyang biyaya. Sabihin po natin, biyaya ng Panginoon. Ano sabi na aklat na Efeso Kabanata 2, talatang 8? Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito hindi sa pamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Panginoon. Ano ang tinanggap natin na kaligtasan? Biyaya, pagpapala ng Panginoon. Amen po. Sa salitang biyaya ay grace. Nang ibig sabihin po nito, unmerited favor. Tayong lahat ay tumanggap ng unmerited favor sangayon sa kanyang biyaya. Kaya nga po, pagka nag-uusap tayo at nakikipagkwentuhan, nako, sa biyaya lang ito ng Panginoon. Di ba? Wala tayong pinagmamalaki. Lagi natin sinasabi na kung ano man ang meron, nako, lahat ng yan, biyaya yan ng Panginoon. Ang buhay na meron tayo, biyaya yan ng ating Panginoon. Sabi ng Efeso Kabanata 1, talatang 7, sa Kanya meron tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Mga kapatid, ngayong umaga, mga ka-daylight, ang biyaya ng Panginoon, hindi natin kayang sukatin. Ang habag at awa niya, laging inilalaan ng Panginoon sa atin. Ano man po ang kalagayan natin ngayon. Mayaman ang biyaya ng Panginoon. Tanggapin po natin ngayong umaga. Pangapat, sang-ayon sa kanyang kapangyarihan. Sabihin po natin, sang-ayon sa kanyang kapangyarihan. Sa aklat na Efeso, Kabanata 3, talatang 20, ngayon sa kanya, na makakagawa ng higit sa sagana kaysa sa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang Diyos ay abala sa paggawa sa ating mga buhay. Ang kapangyarihan niya ay araw-araw nating naranasan. May awit tayo ng awit, iparanas mo po sa amin ang iyong kapangyarihan. Alam nyo yung all of us sa gitna ng pandemya, sa gitna ng pasupok. Iparanas mo po sa amin, ipamalas mo po sa amin ang iyong kapangyarihan. Gumawa kayo ng maraming mga himala sa aming mga buhay. Ang Diyos ay kumikilos ayon sa lakas na gumagalaw sa atin, yung kapangyarihan niya. Naway pahintulutan natin ang Diyos na kumilos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong sitwasyon. Subalit kung hindi natin siya papayagan o hayaan na kumilos sa ating buhay, ang kanyang pagkakaloob ay mababaliwala. Kapatid, huwag mong hayaang mawala ng kabuluhan ang kapangyarihang matagal niyang ipinaparanas sa ating lahat. Siya'y Diyos na makapangyarihan. Siya'y Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. Siya'y Diyos na gumagawa ng mga himala. Makapangyarihan ng Panginoon. Itinala ang mundo sa kawalan. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mga salita. At kung ano man ang nakikita ng ating mga mata, kapahayagan niya ng kapangyarihan ng Panginoon. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Huwag po kayong susuko. Makapangyarihan ang Diyos. Siya hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. He changed not. Hindi siya nagbabago. Ang Diyos na gumawa ng himala noon ay siya ring Diyos na gumagawa ng himala ngayon. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po. Amen po ba? Ano man po ang kalagayan natin. Ang sabi ulit ng Jeremias, Kabanata 32, talatang 27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Meron bang bagay na hindi ko magagawa? Makapangyarihan ng Panginoon. Sang-ayon sa kanyang kapangyarihan. At panguli, at sa ating pagtatapos, sang-ayon sa ating pananampalataya. Sabi natin pananampalataya. Mateo Kabanata 29, kaya tinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Ang bulag na nakakita, ang sabi ng Panginoon, sang-ayon sa iyong pananampalataya. Ang mga salitang ito ay dakilang utos ng Panginoong Hesus
ng kanyang pagpapagaling at paggawa ng mga himala. Ito'y salita na iniintay ng Panginoon sa atin, ang magkaroon tayo ng pananampalataya sa kayang gawin ng Panginoon. Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa isang bagay na hindi nakikita. Pero ito'y inaasahan mo na ito'y mangyayari sa iyo. Kapatid, ka-daylight, may pananampalataya po ba kayo sa ating Panginoon? Amen po. Ang pananampalataya ng lalaki centurion. Anong sinabi ng Mateo Kabanata 8, talatang 5 at hanggang 13? Ngunit sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo pa ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita, gagaling ang aking alipin. Physical visitation, pwede. Pero ang sabi lang ng centurion, magsalita lang po kayo. Dahil ang salita ng Panginoon ay makapang iyarihan at ang kailangan ay ang pananampalataya. Anong susi ng lahat ng himala? Anong susi ng lahat ng kadakilaan ng Panginoon? Sang-ayon sa iyong pananampalataya. Ang lalaking centurion ay nakaranas ng himala ng Panginoon batay sa kanyang pananampalataya. Ang babae na agasan ng dugo ng 12 taon. Sa Mateo Kabanata 20 at 22, sapagkat sinabi sa kanyang sarili, kung mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Senaryo ng isang sitwasyon na tila napaka-imposible. Isang babaeng wala nang gustong tumulong, naubos ang kabuhayan, iniwanan ng pamilya. Nakarinig ng tungkol kay Jesus, nakadinig na may mga gumagaling at may mga himala. Nag-iisang pumunta sa lugar kung saan ang Panginoong Hesus ay nangangaral na gumapang, babaeng tuyot, babaeng dinudugo, gumapang, makalapit lang sa lugar kung saan nandoon ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya, habang gumagapang siya, habang ginagawa niya ang kanyang magagawa at binigay ang buong lakas, mahipo ko lang ang damit ng daylayan ni Jesus, ako ay gagaling. At nangyari nga ang kanyang inaasahan. Sa gitna ng struggle sa buhay, nagawa niyang lumapit sa Panginoon. Dahil ang kanyang pananampalataya, malibang mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus ay gagaling ako. Amen po. Sino man po sa ating kalagitnaan, ang nasa matinding sitwasyon ng buhay, nangangailangan ka ng himala. Ngayong umagay, naisin mo na mahipo mo lang ang presensya ng Panginoon. Gagaling ako. Gagaling ako. Kapatid, nasa banig ka man ang karamdaman, nasa anumang kalagayan kayo ngayong umaga, sabihin niyo lang, Lord, mahipo lang kita ngayong araw na ito. Ang mga problema ko ay magkakaroon ng kalutasan. Siya ay Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. Lahat ng mga dakilang mga pangyaring ito na meron tayo ay nagiging limitado ayon sa panukat na ibinibigay natin sa Kanya. Batay sa iyong pananampalataya, lahat ng mga imposibleng bagay ay nagiging posible sa Panginoon. Siya na nagpanukala ng Kanyang kayamanan sa kalangitan ay Kanyang ibubuhos sa ating lahat. Hindi lang ang mga himala, kundi ang mga pagpapala. Subalit tayo ang magdadala ng mga lalagyan o sisidlan. Ayon sa sukat ng pananampalataya, ikaw ay pupunuin at bibigyan. Ngayong umaga po ba, dala po ba natin ang ating mga sisidlan at mga lalagyan? So ngayong umaga, paano susukatin ang dakilang kaparaanan ng Panginoon? 5 bagay po ang iniiwan ko sa inyo ngayong umaga. Nawa ang kalooban niya ay masunod sa atin. Ang kanyang salita mangyari sa atin. Ang kanyang biyaya umapaw sa ating lahat. Ang kanyang kapangyarihan ay maranasan natin. At ang tanging susi, ang pananampalataya ay darating sa ating lahat ang mga himala ng ating Panginoon. Magandang umaga po mga ka-daylight. Ito po ang kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. Amen po. Ang sabi po ng ating minamahal na Brother Eddie, ang tunay na anak ng Diyos
nakilala ang Diyos sa biblikal at personal na paraan at nabubuhay na nagbibigay ng galak sa puso ng Diyos ay madaling makaranas ng miracle of multiplication. I-welcome po natin ang himala ng Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, kami lahat ay dumudulog sa iyong habag at sa iyong biyaya. Salamat sang-ayon sa lahat ng mga bagay na aming pinag-usapan, sang-ayon sa iyong kalooban, sang-ayon sa iyong salita, sang-ayon sa iyong biyaya, sang-ayon sa iyong kapangyarihan, sang-ayon sa aming pananampalataya. Maraming salamat sa paalala niyo po sa amin ngayong umaga. Dalawin niyo po ang bawat tahanan, dalawin niyo po ang bawat pamilya, pagpalain niyo po ang mga mag-asawa, pagpalain niyo ang mga pamilya na ngayong umaga ay naghahangad, nagdanais ng mga himala ninyo, Panginoon. Lord, kagaya ng babae na agasan ng dugo, malibang mahipo ko lamang. Lord, mahipo lang namin ang iyong presensya. Salamat. Tatanggapin namin ang dakilang himala na galing sa inyo. Patong mo pong kami ninyo sa bawat isa sa amin. At iparanas niyo po sa amin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Muli, maraming salamat sa pagpapaalala ng iyong mga salita ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, ito po si Pastor Rafi Ignacio Jr. ng JIL Kiko. God bless us all. Sa paningin mo
Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Light TV would like to extend our heartfelt thank you to all our generous donors and sponsors. Your unselfish giving will continue to touch more lives for the glory of God. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV, God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the preaching You too can become God's channel of blessing by partnering with us and sending your donations via these channels. Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number 8YT3PHFZL5YYY. Again, thank you for partnering with Light TV, God's channel of blessings.